Sa panahon ngayon, malaya na tayong magsalita. Malaya na tayo magpahayag ng ating mga opinyon. Malaya tayong magtanong. Malaya tayong tumawa. Malaya tayong ipahayag ang ating mga sarili. At higit sa lahat, malaya tayong mangarap. At para sa maraming kabataan ngayon, ang kalayaang ito ay tila normal na lamang. Tila isang bagay na palagi lang nandiyan. Ngunit bago natin natamasa ang kalayaan sa pagpapahayag ng ating mga sarili, may panahon munang binalot ng takot ang bansa. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Sa panahon ngayon, sanay tayong magsalita. Maaaring sanay tayong magpahayag na ng ating mga opinyon. Magkomento, magtanong, at sabihin ng mga bagay na nais nating marinig ng iba. Unti-unting nagbago ang buhay ng mga Pilipino. Maraming mamamayan ang natutong mag-ingat sa kilos, mag-ingat sa salita, at higit sa lahat, mag-ingat sa kung sino ang dapat pakinggan. Sa panahong ito, hindi lahat ay maaaring magsalita ng malaya. Hindi lahat ay maaaring magpahayag ng saloobin. At hindi lahat ay ligtas kung magtanong. Lalo na kung ang tinig ay laban sa pamahalaan. Unti-unti na puno ng pangamba ang mga lansangan, may mga pahayagang hindi na muling manaylimbag, may mga boses na hindi na muling narinig, at may mga pamilyang natutong mabuhay sa katahimikan. Dahil sa panahong iyon, ang takot ay hindi lamang damdamin. Isa itong paraan para mabuhay. Takot magsalita, takot makarinig, takot mapansin. Takot na baka simpleng opinyon ay maging kapalit ng kanilang mga buhay. At habang lumilipas ang mga panahon, unti-unting naging alaala ang panahong ito. Isang bahagi ng kasaysayan na para sa iba ay kwento na lamang, ngunit para sa mga nakaranas nito, isa itong realidad na minsang bumalot sa kanilang buhay. Ngayon, namumuhay tayo sa panahong malaya tayong magsalita. Malaya tayong magtanong. Malaya tayong magbigay ng opinyon. Ngunit kasabay ng kalayaang ito ay ang responsibilidad na alalahanin kung bakit natin ito tinatamasa ngayon. Sapagkat may mga kalayaan na hindi basta-basta lamang ibinibigay. May mga karapatang minsang ipinaglaban. At may mga tinig na minsang sinubukang patahimikin. Upang marating natin ang kalayaang mayroon tayo ngayon, ngunit upang higit nating maunawaan ang bigat ng panahong ito, mahalagang balikan ang mga pangyayaring humubog sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. September 23, 1972,
Ito yung unang araw kung kailan idineklara ni Marcos Sr. ang martial law. Sa unang araw pa lang, 7 public utility companies agad ang ipinasara ni Marcos. Kabilang dito ay ang mga kumpanyang nagpo-provide ng serbisyong kuryente, tubig, telecom at transportation. Hindi rin nakaligtas sa shutdown ang mahigit 400 media outlets. Kasama na rito ang maliliit na radio stations, newspaper publications, pati na ang ABS-CBN. Sa kabila ng pagsasara ng mga media outlet, may ilang pinayagang mag-operate gaya ng Canlaon Broadcasting System at ibang broadcasting company na pagmamayari ng mga crony ni Marcos Sr. Pero hindi ABS-CBN, BBC, Panahaw Broadcasting. Kasi kinuha siya ng mga ni Roberto Benedicto. Pero it was Channel 2. O yung channel ng ABS-CBN. Ipinaaresto rin sa unang araw ng martial law ang 4 na senador na kilalang kritiko ni Marcos. Sina Ninoy Aquino, Pepe Diokno, Ramon Mitra Jr. at Soc Rodrigo. Bukod sa kanila, nasa 8,000 sibilyan pa ang ipinadampot sa loob lang ng isang araw. Kabilang dito ay ang mga journalist, estudyante, manggagawa at opposition delegates ng 1971 Constitutional Convention. Pero bakit nga ba nagdeklara si Marcos ng martial law? Rewind tayo sa pagkapanalo niya noong 1969 presidential elections. December 30 ng taong iyon nang simulan niya ang ikalawang 4-year term niya bilang Pangulo. Ang panlimang State of the Nation address niya naman noong sumunod na buwan ang nag-trigger sa first quarter storm. Ito yung unang 3 buwan ng 1970 na napuno ng mga kilos protesta at demonstrasyon ang kalsada ng Maynila laban sa dating diktador. Nagkaroon ng SONA doon sa Old Congress Building. Ito yung before the start. Paglabas ni Marcos at ni Imelda, may nagkakagulo doon, mga estudyante, nagkaroon ng scuffle. Kitang-kita sa television yung mga bata na may mga high school students din kasi napukpok. That was the first time na medyo gumamit ang dahas yung sa mga protesters na napanood sa TV. So, yung resulta nun, napanood, nagkaroon ng mga indignations, halimbawa may nag-resign, tapos may nagtawag ng malakihang rally, yung tinatawag na Battle of Bencholas. So, yun talaga, larak yung... So, kasi nga parang yung 1969 elections was ang tawag noon, it was the most fraudulent, most violent elections. Halos on a daily basis, parang ang daming nag-rally. So, maybe yung issue, merong patungkol din sa Battle of Benchola. Sumaba yung mga jeepney drivers kasi natataas yung presyo ng langis, price of tuition fee, tumataas din. So yun, halo-halo, maraming sectors yung sumali at doon nabuo yung maraming grupo. Nasundan ng first quarter storm ng serye ng pambobomba sa iba't ibang lugar sa Maynila hanggang 1972. Yung batas militar, yung first few minutes nun, in-explain mabuti yung mga pagsabog leading to martial law. So parang ang sinasabi dun sa batas militar, it was planado, it was parang calculated to create chaos, confusion, and that would justify the declaration of martial law. Ginawang basihan ni Marcos ang pag-aalsa ng mga communist group pati na ang pag-ambush sa dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile noong September 22, 1972 para ideklara ang martial law. Pero mismong si Enrile ang umamin noong 1986 na pineke nila ang nasabing ambush, na binawi rin niya sa sinulat niyang memoir noong 2012. Pero kwento ni Mijares, ito ang sinabi ni Marcos kay Enrile sa isang phone call bago ang ambush. Bago mag-isang taon ng martial law, nakakuha ng mataas na rating sa survey si Marcos Sr. at ang kanyang military. Sinabi niya sa ikawalong sona niya na matagumpay at maganda ang naging epekto ng batas militar. Sinubukan din ni Marcos na tapyasan ng singil sa kuryente para matuwa ang mga Pilipino. Ito na kaya yung sinasabi nilang Golden Age? Of course, meron talaga paniwala kay Marcos hanggang ngayon. Kahit baligtarin mo mundo, iba yung pagtingin nila. Wala ka na magagawa doon. Yung iba, I think, ang kalituhan is yung pagkakaiba ng experience with knowledge. Like the Ilocanos, they will always like Marcos. Kasi alam mo, sa Ilocos, ang dami nagawa ni Marcos. Napaganda yung kalye namin. O kaya, halimbawa, sa Tacloban, ako,
yung ano namin, marami kaming ayuda ang natanggap. Ganyan. So, on one hand, hindi mo naman maalis, totoo yun. Pero kung naman kabuuan, ilan ba kayo na nakaranas niyan? Mula 1972 hanggang 1977, mahigpit na ipinatubad ang 12 midnight to 4 a.m. na curfew hours. People liked it. Kasi for the first time, it was silent. Parang wala kang narinig na krimen, wala kang narinig na magulo, parang everything was orderly. So people liked it without knowing na yun pala yung mga institutions of democracy, unti-unti na. So media, wala. Korte, wala. Yung judicial system, isinara. Sa ilalim ng batas militar, marami ang mga ipinagbawal. Bad time to have long hair, lalo na sa mga lalaki. Kasi guguntingin yun eh. Yung mga metro ko, may dalang gunting yun. Guguntingin ka. And then yung mga babae naman, kapag naka-mini-skirt, papastasin yung parang humaba. Bawal din ang paglalaro ng baril-barilan at video games dahil bayolente raw ang mga ito. Ipinatigil ang pag-ere ng anime na Voltes 5 ilang episodes bago ang finale nito dahil bayolente. Mula 1972 hanggang sa matapos ang rehimeng Marcos, marami rin ang mga naging paglabag sa karapatang pantao. Umabot sa 70,000 ang mga inaresto at mga sapilitang dinampot ng walang warrant of arrest. Mahigit 30,000 naman ang tinorture at 3,000 ang pinatay ng military at Philippine Constabulary. Mahigit 300 sa lampas 100,000 biktima ng martial law ay hindi na muling nakita ng mga pamilya nila. So pag nahuli ka, dadaling ka sa safe house. So yung mga safe house, mga tagumpahay, and mostly ito nangyayari yung torture, interrogation, sleep deprivation. No? Sometimes merong tinatawag na water cure, yung ilalagyan ng towel, di ba, basahin. So parang drowning sensation. Merong mga tinatawag na electrocution. So merong, yung baterya ng tayo, ng motor. So nilalagay sa mga sensitive parts sa ari ng mga detainees. Ang tanong kasi dyan alam ba ni Marcos yan? Yung mga human rights victims, nag-file sila ng case sa Hawaii. And isa sa mga documents doon na pinakita, may report kay Marcos na nakita, ina-update siya about yung interrogation process. And, meron siya mga notes sa gilid. So, he knew it na merong mga nangyayaring torture. Nagtagal ng 9 na taon ng martial law pero nagpatuloy ang pamumuno ni Marcos hanggang sa talunin siya ni dating President Cory Aquino sa snap election noong 1986. Napakahabang usapin nito, pero ang masasabi ko lang, kahit magbalik na rin yung kasaysayan, isa lang. Nung natapos tayo sa martial law, we were much worse than what we were in 1965. Sabi ng iba, madaling makalimot ang mga Pilipino. Pero bakit nga ba dapat nating alalahanin ang madilim na nakaraan natin noong martial law? History does not repeat itself, but men repeat history. Ibig sabihin, kung naging pabaya tayo, hindi natin inintindi yun, uulitin natin kung ano yung nangyari ng martial law. If we do not remember the past, then we are bound to repeat it. Ngunit sa kabila ng takot, may mga Pilipinong piniling tumindig. Hindi armado, hindi marahas, kundi nagkaisa sa iisang paniniwala na ang kalayaan ay karapatan ng bawat mamamayan. Sa mga lansangan ng EDSA, ipinakita ng milyong-milyong Pilipino ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Mga ordinaryong mamamayan, mga estudyante, mga manggagawa, mga pari, mga pamilyang handang manindigan para sa demokrasya. At sa pamamagitan ng tinig ng taong bayan, unti-unting nagwakas ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng bansa. Ngunit ang kwento ng people power ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, sapagkat hanggang ngayon,
Patuloy nitong ipinapaalala kung gaano kahalaga ang kalayaan. Bilang kabataan ng kasalukuyang henerasyon, maaaring hindi na natin naranasan ang takot ng nakaraan. Hindi natin nasilayan ang katahimikang dulot ng pangamba. At hindi natin naramdaman ang buhay na kailangang mag-ingat sa bawat salita. Ngunit araw-araw, tinatamasa natin ang bunga ng kalayaang minsan ipinaglaban ng mga Pilipino. Ang kalayaang magsalita, magtanong, magpahayag ng saloobin, at ipaglaban ang katotohanan. Ngunit kasabay ng kalayaang ito ay responsibilidad. Responsibilidad na makinig sa kasaysayan. Responsibilidad na alalahanin ang mga tinig na minsang pinatahimik. At responsibilidad na huwag hayaang mawala sa alaala ng bagong henerasyon ang mga aral ng nakaraan. Sapagkat ang bansang marunong lumingon sa kasaysayan ay bansang mas handang protektahan ang kinabukasan. At ang kabataang marunong magpahalaga sa kalayaan ay mga kabataang handang manindigan para sa katotohanan. Dahil ang kasaysayan ay hindi lamang kwento ng nakaraan, isa rin itong paalala na ang kalayaan ay hindi basta ibinibigay. Ito ay ipinaglaban at dapat patuloy na pinahahalagahan.